Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Cancer mula October 27 to November 2, 2024? Pwedeng nangyayari na to. O mangyayari pa lang kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di ba ka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo napansinin yung gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi adjust na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck. Ano yan? Well, ang dating kasi huwag kayo magpa-apekto sa mga sasabihin ng iba, lalo na sa workplace o anyone na para bang may ginagawa silang skill, talent, creativity, na parang may ibang tao na nag-criticize sa iba sa inyo o against sa plano nyo o sa gusto nyong mangyari. Well, ang dating go on. Pagpatuloy mo lang at laksan ng loob. So, sa madaling salita, wag magpa-apekto sa mga tao sa paligid, lalo na sa workplace o sa mga tao sa paligid ng iba sa inyo na parang kumukontra sa mga gusto nyong gawin. So, isnabin nyo lang yan at mag-take control, be strong. Gawin nyo lang kung ano gusto nyong gawin at for as long as wala naman kayong ginagawang masama. Oh, crematorium. Poison baligtad oh. So, ano yan? Well, ang dating sa akin sa week na to, sisirain ng iba sa inyo. Ang anything na nagpapatoxic sa inyo. So, sabihin natin sisirain ang memory ng nakaraan o mga gamit na hindi sisirain na pwede magpaalala sa iba sa inyo tungkol sa nakaraan. Pipilitin nyo na kumawala sa anything na toxic o pwede mag-cause ng harm sa buhay ng iba sa inyo. Ay, oo nga, sisirain nga. Kasi crematorium to eh. Di ba, dyan yung sinusunog yung mga bangkay. So, sisirain. Tingin ko sisirain ng iba sa inyo. O susunugin. O itatapon siguro. Pero this time, since crematorium yan, sunog eh. Wala nang way para mabalik sa normal. Sabihin natin, magdi-dispose kayo ng mga tao na naging toxic sa buhay nyo. Wala nang way para magkabalikan o magkaayos, literal.
na iboblock, sabi natin block. Wala nang way para mag-reconnect. Baburn na yung bridges. Ganun. As in permanent na yung separation. Ganyan dating. Sabi natin naging abusive yung taong to o nag-cause ng harm sa buhay ng iba sa inyo. Well, sa week na to, magdi-decide yung iba sa inyo na yun nga, tanggalin ang mga taong to sa buhay nyo since nagkukos sila ng harm o toxicity sa inyo. Kaya ayun, gusto nyo ng peace of mind. At yun ang may isip nyo. Magtapon, magsunog ng mga alaala o literal na i-block sila para hindi na makabalik sa buhay nyo. Ganun. So yan, may isip nyo. Parang move on. Ganun, move on. O letting go yung eksena dito. Anyways, ano pang masasabi nito? Oh, forgive. Oh. Ay, kailang dalawa. Forgive. It's time to let go. Oh, speaking ng let go. It's time to let go of anger or blame. Parang ipo-forgive ng iba sa inyo ang sarili nyo. Pero kung ididikit natin to dito, forgive and forget. Pwede. When encourage sa week na to ang forgiveness. Family culture. Learn more about your family's stories and history. So, sa week na to, na-encourage. Alamin ang history ng pamilya. Siguro, tungkol sa mga kung ano-anong sakit, nalahing sakit, nalahing behavior. Parang family tree. Nauungkatin ng pinaka-ninuno. OMG. O, pwede rin namang mapag-usapan ang nakaraan. Pero tungkol to sa pamilya. Biological o sariling pamilya. Ayun nga, sa week na to, baka mapag-usapan ng tungkol dito. Probably nangyari sa past. Brothers and sisters, get along with others. See the love and the best within them. Ito kasi socialization. So, socialization to para sa akin. Mapababae o lalaki, socialization. In short. Ni-encourage to sa week na to. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.